Tinaniman ako ng droga ng biyenan ko sa airport para hulihin ako ng mga pulis at makalong habang buhay. Kriminal pa lang, misis ko. Wika pa ng asawa ko. Pero 10 taon makalipas, bumalik ako sa mansyon nila sakay ng private jet at 100 pulis. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo may kapareho kang pinagdadaanan na makabasa nito at makaramdam na hindi siya nag-iisa. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng inakala ng mundo na mahina, pero sa likod ng kanyang katahimikan ay may pusong handang lumaban kapag sobra na ang pang-aapi. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, nakilala si Maristela Dalisay o mas kilala ng lahat bilang Stella. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Wala siyang malaking bahay, wala siyang sariling kwarto nung bata pa siya, at lalong wala siyang mga magulang na gumagabay sa bawat hakbang niya. Maaga siyang naulila. Ang taning naiwan sa kanya ay ang lola niyang si Aling Miguela, isang matandang babae na kahit mahina na ang tuhod ay pilit pa ring bumabangon tuwing madaling araw para magluto ng suman, puto at kutsinta na kanilang ibinibenta sa palengke. "Stella, anak, huwag mong masyadong buhatin lahat, bata ka pa." Madalas sabihin ni Aling Miguela habang nakaupo sa lumang bangkito sa harap ng kalan. Ngumingiti lang si Stella kahit pawis na ang noo niya. "Ayos lang po, Lola. Kapag marami tayong nabenta ngayon, makakabili tayo ng gamot ninyo." Ganun ang buhay ni Stella. Bata pa lang, marunong na siyang magbilang ng baryang kinita, magtago ng kaunting pera sa lata ng biskwit, at magtiis sa gutom kapag kulang ang benta. Sa umaga, tumutulong siya sa palengke. Sa hapon, minsan ay naglalaba siya sa kapitbahay. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, saka siya nag-aaral sa ilalim ng dilaw na ilaw ng gasera. Hindi siya ang pinakamatalino sa klase, pero siya ang pinakamasipag. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya na kapag nakatapos siya, bibilhan niya ng disenteng bahay si Aling Miguela, yung hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. May mga taong naging bahagi ng maliit ngulit makulay niyang mundo. Nariyan si Ka Nestor, isang tricycle driver na halos araw-araw ay dumadaan sa tapat ng kanilang bahay kahit minsan ay hindi muna naniningil kapag mahina ang benta. "Bayaran mo na lang ako kapag yumaman ka na, Stella." Biro nito. "Kapag yumaman ako, Ka Nestor, bibilhan ko kayo ng bagong tricycle." Sagot naman ni Stella, sabay tawa. Nariyan din si Luningning, tindera ng gulay na madalas magbigay sa kanya ng mga tira pero sariwa pang gulay. "Dalhin mo ito sa lola mo, sabihin mo sale ngayon." Bulong nito kahit alam ni Stella na libre iyon. At nariyan si Padre Omeng, ang paring palaging nagpapaalala sa kanya na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa damit, bahay o apelido. Kaya kahit mabait si Stella, hindi ibig sabihin na wala siyang kahinaan. Madali siyang magtiwala. Kapag may nagpakita sa kanya ng kaunting kabutihan, agad niyang ibinibigay ang loob niya. Siguro dahil lumaki siyang kulang sa pagmamahal. Siguro dahil buong buhay niya takot siyang maiwan. Kaya kahit pagod na pagod siya, kahit may mga taong umaabuso sa kabaitan niya, mas pinipili niya pa ring manahimik kesa mawalan ng kakampi. Isang hapon, habang pauwi na siya mula palengke, may nakita siyang itim na kotse na nakahinto sa gilid ng kalsada. Nakabukas ang hood nito at sa tabi ay nakatayo ang isang lalaking mukhang disente pero hindi mayabang. Nakaputing polo ito, nakatupi ang manggas at halatang hindi sanay na marumihan ng kamay pero pilit niyang itong tinitingnan ang makina. "Sir, sira po ba?" tanong ni Stella habang buat ang bayong na puno ng tirang paninda. Napatingin ang lalaki sa kanya. "Oo yata, kanina pa ayaw umandar. May mekaniko ba malapit dito?" "Meron po sa may kanto, pero 6:00 na, baka sarado na. Tawagin ko si Ka Nestor, may kilala siyang mekaniko." "Hindi na, nakakahiya naman." "Wala pong nakakahiya kung nangangailangan ng tulong." Iyon ang unang pagkikita nila ni Renzo Valtorres. Hindi ni Stella alam na si Renzo ay isa sa mga anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Maynila, tagapagmana ng Valtorres Logistics, isang kumpanya na may malalaking kontrata sa pagpapadala ng produkto sa iba't ibang bansa. Sa mata ni Stella, isa lang siyang lalaking nasiraan ng kotse at kailangang tulungan.
Dumating si Canestor, dala ang kakilala niyang mekaniko. Habang inaayos ang sasakyan, naupo si Renzo sa gilid ng tindahan ni Luningging. Pinainom siya ni Stella ng tubig na malamig mula sa pitsil. "Salamat," sabi ni Renzo. "Hindi mo ako kilala pero tinulungan mo agad ako." "Hindi naman kailangang kilala muna bago tulungan," sagot ni Stella. Napangiti si Renzo. Bihira na ang ganyang tao. Hindi na sana sila magkikita muli. Pero kinabukasan, bumalik si Renzo sa palengke. Hinahanap niya raw ang relo niyang naiwan sa tricycle ni Canestor. Mamamahayag sana siya ng reward, pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Stella at iniabot ang isang mamahaling relo na nakabalot sa panyo. "Ito po bang hinahanap ninyo?" tanong niya. Nanlaki ang mata ni Renzo. "Alam mo ba kung magkano ito?" Umiling si Stella. "Hindi po, pero alam kong hindi sa amin iyan." Tinangka ni Renzo na abutan siya ng pera, pero tumanggi si Stella. "Sir, kung bayad po ito sa katapatan, wag na. Parang ibinibenta ko na rin ang dapat natural lang gawin." Doon nagsimulang humanga si Renzo sa kanya. Mula noon, madalas na siyang bumisita sa palengke. Minsan bumibili siya ng kakanin kahit halatang hindi naman niya kayang ubusin. Minsan naman nagpapahatid siya kay Canestor kahit may sarili siyang driver. Unti-unting naging malapit sila ni Stella. Sa una, nahihiya si Stella. Pakiramdam niya hindi sila bagay. Ngunit si Renzo ay marunong makinig. Kapag nagkwekwento si Stella tungkol sa lola niya, nakikinig ito na parang pinakamahalagang bagay sa mundo ang bawat salita niya. "Pangarap ko lang talaga na mabigyan si lola ng bahay na hindi na binabaha," sabi ni Stella isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng maliit na kapilya matapos ang misa. "At ikaw?" tanong ni Renzo. "Ano ang pangarap mo para sa sarili mo?" Natigilan si Stella. Sanay siyang mangarap para sa lola niya pero hindi para sa sarili niya. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Siguro maramdaman ko lang na may lugar ako sa mundo." Tumingin sa kanya si Renzo ng seryoso. "Meron, Stella. Baka hindi mo lang nakikita pa." Ngunit habang lumalalim ang damdamin nila, may pader na naghihintay sa kanila, ang pamilya Valtorres. Nang unang dalhin ni Renzo si Stella sa mansyon nila sa Alabang, halos hindi makahinga si Stella sa laki ng bahay. Mataas ang gate, makintabang sahig, at bawat sulok ay tila nagsasabing hindi siya kabilang doon. Sa sala, nakaupo si Doña Celestina Valtorres, ang ina ni Renzo. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, may perlas sa leeg at may titig na kayang magpaliit ng sinuman. "Ito si Stella, Mama," pakilala ni Renzo. "Siya ang babaeng gusto kong pakasalan." Hindi man lang ngumiti si Doña Celestina. Tinignan niya si Stella mula ulo hanggang paa. "Taga saan ka?" "Sa San Isidro po, Ma'am," magalang na sagot ni Stella. "Ano ang pamilya mo?" Sandaling napayuko si Stella. "Wala na po ang magulang ko. Lola ko na lang po ang kasama ko." "Trabaho?" "Nagtitinda po kami ng kakanin sa palengke, pero nag-aaral din po ako." Hindi na siya pinatapos ni Celestina. "Renzo, hindi charity project ang kasal." "Mama," mainim na sabi ni Renzo, ngunit hindi na tinag ang ginang. Ang Valtorres ay hindi basta apelyido. Pinaghirapan ito ng ilang henerasyon. Hindi ito isinasabit sa leeg ng kung sinong babaeng napulot mo sa kalsada. Parang sinaksak sa dibdib si Stella. Gusto niyang magsalita pero walang lumabas sa bibig niya. Sanay siyang insultuhin ng ibang tao dahil mahirap siya, pero iba ang sakit kapag ang humahama sa iyo ay ina ng taong mahal mo. "Hindi siya napulot, Mama. Mahal ko siya." "Pagmamahal?" malamig na tanong ni Celestina. "Ang pagmamahal, anak, lumilipas, pero ang kahihiyan nakakabit sa pangalan habang buhay." Umalis si Stella sa mansyon na mabigat ang dibdib. Sa kotse, tahimik siya. Napansin iyon ni Renzo. "Stella, wag mong dibdibin ang sinabi ni Mama. Ganun lang talaga siya." "Ganun lang?" tanong ni Stella, pilit pinipigilan ng luha. "Renzo, parang buong pagkatao ko ang hinusgahan niya." Hinawakan ni Renzo ang kamay niya. "Ako ang pakakasalan mo, hindi ang nanay ko." Gusto niyang paniwalaan si Stella.
Gusto niyang kumapit sa pangakong iyon, kaya nang magdesisyon si Renzo na pakasalan siya sa isang simpleng civil wedding, pumayag siya kahit walang basbas ng pamilya nito. Kasama lamang nila sina Aling Miguela, Canestor, Padre Omeng at ilang malalapit na kaibigan. Sa araw na iyon, kahit simple ang suot niyang puting bestida, pakiramdam ni Stella ay prinsesa siya. "Sigurado ka ba sa akin?" Bulong niya kay Renzo bago sila pumirma. Ngumiti si Renzo. "Ikaw ang pinakasigurado kong desisyon." Ngunit hindi alam ni Stella na ang kasal na akala niya ay simula ng bagong buhay ay magiging simula pala ng pinakamabigat niyang pagdurusa. Matapos ang kasal, dinala siya ni Renzo sa mansyon ng Valtores. Doon siya titira, ayon dito, kaya kailangan niyang masanay sa buhay ng pamilya. Ngunit sa unang gabi pa lamang, ramdam na ni Stella na hindi siya tinanggap bilang asawa. Ang mga tingin ng ibang kamag-anak ay malamig. Ang mga bulong-bulong ay parang karayom. Ang ilang kasambahay ay takot lumapit sa kanya dahil alam nilang ayaw sa kanya ni Doña Celestina. Sa hapag ng kainan, tahimik siyang umupo sa tabi ni Renzo. Dumating si Patricia Solano, anak ng business partner ng Valtores, maganda, sosyal, at halatang paborito ni Celestina. "Renzo," bati ni Patricia, sabay halik sa pisngi nito. "Hindi ko akalaing itutuloy mo talaga." Napakapit si Stella sa kutsara. Ngumiti si Patricia sa kanya pero hindi abot sa mata. "Ikaw pala si Stella. Ang simple mo pala. Nakakatuwa." Ang salitang simple ay parang ginawang insulto. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang kalagayan ni Stella. May mga damit siyang biglang nawawala. May mga gamit na inilalagay sa kwarto niya para palabasing siya ang kumuha. Kapag may bisita, ipinapakilala siya ni Celestina ng may kasamang matamis ngunit mapanirang salita. Si Stella, asawa ni Renzo. Mahirap lang siya noon pero mabait naman. Medyo kailangan palang turuan ng asal sa ganitong klase ng buhay. Ngumingiti si Stella sa harap ng bisita pero sa loob-loob niya ay nadudurog siya. May ilan namang tahimik na naaawa sa kanya. Si Manang Brigida, ang matandang kusinera, minsan ay palihim siyang dinadalhan ng mainit na tsaa kapag umiiyak siya sa kusina. "Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng bahay na ito," sabi ni Manang Brigida. "Bakit po galit na galit siya sa akin?" tanong ni Stella. Napabuntong hininga ang matanda. Dahil hindi niya kayang bilhin, at ang taong hindi niya kayang bilhin, gusto niyang durugin. Si Tomasito, ang hardinero, ay madalas ding makakita sa kanya sa garden tuwing madaling araw. Hindi ito madaldal pero minsan ay iniiwanan siya ng pinitas na sampagita sa upuang bato na parabang tahimik na sinasabing may nakakaalam ng lungkot niya. Si Yvette naman, isang dating kasambahay, ay minsang bumulong sa kanya bago ito tuluyang pinaalis ni Celestina. "Mag-ingat ka, Ma'am Stella. Maraming lihim ang pamilyang iyan. Kapag may nakita kang hindi dapat makita, huwag kang bastang magsasalita nang wala kang hawak na ebidensya." Hindi agad naintindihan ni Stella ang ibig sabihin ni Yvette. Hanggang isang gabi, habang hinahanap niya si Renzo sa opisina sa likod ng mansyon, narinig niya ang pag-uusap ni Donna Celestina at Attorney Leandro Fajardo, ang abogado ng pamilya. "Siguraduhin mong hindi lalabas sa audit ang shipment na iyon," sabi ni Celestina. "May nagtanong na pula sa customs," sagot ni Attorney Leandro, "pero kaya pa nating ayusin. Si Chief Inspector Valmore ang bahala kung may istorbo." "Walang dapat makaalam, lalo na ang babaeng iyan," malamig na sabi ni Celestina. Masyadong mapagmasid si Stella. Napaatras si Stella, halos hindi makahinga. Shipment? Customs? Chief Inspector? Hindi niya alam ang buong kahulugan pero ramdam niyang may madilim na nangyayari sa kumpanyang Valtores. Kinabukasan, tinanong niya si Renzo ng maingat. "May problema ba sa kumpanya ninyo?" Napatingin ito sa kanya. "Bakit?" "Wala, may narinig lang akong pinag-uusapan kagabi." Biglang tumigas ang mukha ni Renzo. "Stella, business matters iyon. Mas mabuting wag kang makialam. Ayokong mapahamak ka." "Mapahamak?" ulit niya. Bumawi si Renzo. "Ang ibig kong sabihin, baka ma-stress ka lang. Hayaan mo na ako." Doon nagsimula ang lamat sa tiwala ni Stella.
Mahal siya ni Renzo, oo, pero may bahagi ng buhay nito na sarado sa kanya. At sa tuwing inaapi siya ni Celestina, lagi nitong sinasabing, "Pasensya ka na, kilala mo naman si Mama." Para kay Stella, ang mga salitang iyon ay unti-unting nagiging dahilan para maramdaman niyang mag-isa siya kahit may asawa siya. Lumipas ang mga buwan, lumala ang pagmamatsyag ni Celestina sa kanya. Minsan, nahuhuli ni Stella si Attorney Leandro na may kausap sa telepono tungkol sa mga kahon na may markang Sampaguita. Nang tanong niya si Tomasito, namutla ito. "Ma'am, huwag na po kayong magtanong tungkol dyan. Bakit po, Tomasito? Ano ba ang tinatago nila?" Tingin nito sa paligid bago bumulong. Hindi lang po produkto ang ipinapadala ng kumpanya. May mga kahon na hindi dumadaan sa tamang inspeksyon. Matagal na po. Nanginig ang hamay ni Stella. Illegal? Hindi sumagot si Tomasito pero supat na ang katahimikan nito. Mula noon, nagsimula siyang magtago ng maliliit na ebidensya. Kopya ng resibo, larawan ng kahon sa warehouse nang minsang sumama siya kay Renzo, pangalan ng ilang taong palaging binabanggit ni na Celestina at Leandro. Hindi siya sanay sa ganito pero alam niyang kung mananahimik siya, mas maraming buhay ang maaaling masira. Hindi niya alam na napapangsin na pala siya ni Doña Celestina. Isang hapon, ipinatawag siya ni Bianan sa baranda, na doon si Patricia, nakangiti habang umiinom ng tsaa. "Stella," sabi ni Celestina, "may charity event tayo sa Hong Kong. Ikaw ang ipapadala ko bilang mukha ng pamilya, para namang makita ng mga tao na tinanggap ko na kita." Nagulat si Stella. "Ako po?" "Oo, hindi ba iyon ang gusto mo? Ang kilalanin kang bilang bahagi ng pamilyang ito?" May kakaibang lamig sa boses ni Celestina pero dahil sabik si Stella na matanggap, pinili niyang umasa. Nang sinabi niya si Renzo tungkol sa biyahe, hindi ito gaanong natuwa. "Biglaan," sabi nito. "Akala ko matutuwa ka. Baka ito na ang paraan para magbago ang tingin ng mama mo sa akin." Tumingin si Renzo sa kanya, pagod at tila may gumugulo sa isip. Lingid kay Stella, ilang araw na siyang binubulungan ni Celestina na may ninanakaw daw na pera si Stella at may lihim itong kinakausap sa labas. Pinaniwala siya ng ina na ginagamit lang siya ni Stella para makalapit sa kumpanya. "Stella," mahinang sabi ni Renzo, "may tinatago ka ba sa akin?" Napakurap si Stella. "Ano?" "Sabihin mo na lang kung meron." Nasaktan siya. "Renzo, asawa mo ako. Bakit ganyan ka magtanong?" Hindi sumagot si Renzo, at ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sigaw. Dumating ang araw ng biyahe. Maaga silang pumunta sa airport. Suot ni Stella ang simpleng beige dress na binili ni Manang Brigida para sa kanya. Bitbit niya ang maleta na inihanda ng tauhan ni Celestina dahil sabi ng biyena niya ay may mga dokumento at damit na kailangan niyang dalhin para sa charity event. Sa drop-off area, malamig ang paalam ni Renzo. Hindi siya niyakap ng mahigpit gaya ng dati. Hindi rin siya hinalikan sa noo. "Renzo," sabi ni Stella, pigilang luha. "Pagbalik ko, mag-usap tayo. Ayokong ganito tayo." Tumanggol lang ito. "Ingat." Iyon lang. Sa di kalayuan, nakatayo si Doña Celestina kasama si Attorney Leandro. Maaliwalas ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay walang init. Lumapit siya kay Stella at inayos ang kwelyo niyang damit nito. "Galingan mo roon," sabi ni Celestina. "Huwag mong ipapahiya ang pangalan namin." Pinilit ni Stella ngumiti. "Opo." Hindi niya nakita si Basilio Baste Mirabel, isang airport porter na lihim na tumanggap ng pera mula kay Attorney Leandro. Hindi niya alam na bago pa siya dumating sa check-in counter, napalitan na ang tag ng kanyang bagahe. Hindi niya alam na may bagay nang isiniksik sa loob ng lining ng maleta niya. Hindi niya alam na may mga pulis nang naghihintay, handang umarte na parang aksidente ang lahat. Habang naglalakad si Stella papasok sa terminal ng airport, sinubukan niyang palakasin ang loob niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ilang araw lang ang biyahe. Pagkatapos ay makakauwi rin siya. Makakausap niya si Renzo. Maipapaliwanag niya ang nararamdaman niya. Baka sakaling kapag nakita ni Doña Celestina na nagawa niyang maayos ang ipinagkatiwalang charity event, unti-unti na siyang tatanggapin bilang tunay na bahagi ng pamilya.
Ngunit kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. Habang hinihila niya ang maleta na inihanda ng tauhan ng biyena niya, ay naaalala niya ang huling tingin ni Renzo. Walang init, walang yakap, walang katiyakan. Parang sa loob ng ilang buwan, ang lalaking nangakong ipaglalaban siya ay unti-unting natatabunan ng takot sa sariling ina. Pagdating ni Stella sa check-in counter, ngumiti sa kanya ang babaeng staff. "Good morning, ma'am. Passport and ticket, please." Inihawat ni Stella ang mga dokumento. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya, pero sinubukan niyang ngumiti. "Good morning po." Ilang sandali lamang natapos ang unang proseso. Inakala niyang magiging maayos ang lahat. Ngunit, habang naghihintay siya sa security area, may 2 pulis na lumapit sa kanya. Kasama nila ang isang lalaking nakasuot ng airport security uniform. "Ma'am Maristela Dalisay Valtores?" tanong ng pulis. Napatingin si Stella sa nameplate nito, Chief Inspector Valmore. "Opo, bakit po?" "Kailangan po naming inspeksyonin ang inyong bagahe. Routine check lang." Kumunot ang noo ni Stella. "Na-check-in ko na po ang maleta ko." "May nakita po kaming kahina-hinalang bagay sa scanner. Sumama po kayo sa amin." Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Kahina-hinalang? Wala po akong dalang bawal." Malimig na sagot ni Valmore. Dinala siya sa isang maliit na inspection room. Doon niya nakita ang maletang dala niya kanina. Nakatayo sa gilid ang isang porter na hindi niya kilala, si Baste Mirabel. Ngunit nakayuko ito at pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. May isa pang babaeng staff, 2 pulis at isang lalaking nakabarong na tila opisyal. "Ma'am, bubuksan namin ang bagahe ninyo," sabi ng security officer. "Sige po," sagot ni Stella, kahit nakakabahan. "Wala naman po akong itinatago." Binuksan nila ang maleta. Una, lumitaw ang mga damit, ilang folder, isang maliit na pouch. Pagkatapos, gamit ang cutter, hiniwa ng isang pulis ang lining sa gilid ng maleta. Doon bumagsak ang mundo ni Stella. May inilabas silang 2 paketeng nakabalot sa makapal na plastik. Nanlamig ang buong katawan niya. "Ano po iyan?" Halos pabulong niyang tanong. Tumingin si Chief Inspector Valmore sa kanya na parang matagal na siyang hinuhusgahan. "Ikaw ang dapat naming tanungin yan, Mrs. Valtores." Umiling si Stella. "Hindi po sa akin iyan. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan." Lahat naman ang nahuhuli ganyan ang sinasabi. "Hindi po ako nagsisinungaling." Naninig niyang siyang sabi. "Hindi po iyan maleta. Ibig kong sabihin, sa akin ang maleta pero hindi ako ang nag-aayos niyan. Pinahanda lang po sa akin ng pamilya ng asawa ko." Saglit nagkatinginan ng mga pulis, ngunit hindi iyon tingin ng mga taong nagdududa. Iyon ay tingin ng mga taong alam na ang susunod na mangyayari. "Mrs. Maristela Dalisay Valtores, inaaresto ka namin dahil sa pagdala ng ipinagbabawal na gamot," sabi ni Valmore. Parang nawala ang hangin sa paligid. Hindi po, may pagkakamali," sigaw ni Stella habang kinukuha ng isang pulis ang kamay niya. Lumapat ang malamig na posas sa pulso niya. "Please, tawagan ninyo ang asawa ko. Tawagan ninyo si Renzo. Hindi niya hahayaang mangyari ito." Ngunit bago pa man siya tuluyang mailabas ng inspection room, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Celestina, kasunod si Attorney Leandro Fajardo. Ang mukha ng biyenan niya ay puno ng kunwaring pagkabigla, pero ang mga mata nito ay tuyong-tuyo. Walang luha, walang takot, walang awa. "Diyos ko, Stella, ano itong ginawa mo sa pamilya namin?" sabi ni Celestina, hawak ang dibdib. "Ma, hindi po sa akin iyan," umiiyak na sabi ni Stella. "Alam niyo po iyan. Sabihin ninyo sa kanila, kayo ang nagpadala sa akin. Kayo ang nagpahanda ng maleta." Nagtaas ng kilay si Celestina. "Stella, wag mong idamay ang pangalan namin sa kasalanan mo. Hindi po ako kriminal." Dumating si Renzo makalipas ang ilang minuto. Mabilis ang lakad nito pero nang makita niya ang mga paketeng nasa mesa at ang posas sa kamay ni Stella, tumigil siya parang binuhusan ng malamig na tubig. "Renzo!" Halos mapasigaw si Stella. "Renzo, please! Hindi sa akin iyan! Maniwala ka sa akin!" Tumingin si Renzo sa ina niya.
Si Celestina ay bahagyang napayuko, kunwaring nasasaktan. Pagkatapos tumingin ito kay Renzo na parang sinasabing, "Nakita mo na." "Anak," mahinang sabi ni Celestina. "Sinubukan kong bigyan siya ng pagkakataon, pero ito ang ginawa niya." "Hindi," sigaw ni Stella. "Renzo, pakinggan mo ako. May narinig ako tungkol sa shipment ninyo. May tinatago sila. Baka kaya nila ako." "Tumigil ka na," putol ni Renzo. Natigilan si Stella. "Ano?" Namumula ang mga mata ni Renzo, ngunit hindi dahil sa paniniwala sa kanya. Parang galit iyon, parang hiya, parang isang anak na mas pinili ang apelyido kaysa sa asawa. "Pinagtanggol kita sa lahat, pero kriminal pala ang misis ko." Ang pangungusap na iyon ang tuluyang dumurog kay Stella. Hindi ang posas, hindi ang tingin ng mga pulis, hindi ang malamig na mukha ni Celestina, kundi ang boses ng lalaking nangakong siya ang tahanan niya. Ngayon pa siya ang unang humusga sa kanya. "Renzo," mahinang sabi ni Stella, pero wala ng lakas ang tinig niya. Hinila na siya ng mga pulis palabas ng silid. Sa hallway ng airport, may ilang taong nakatingin, may mga bumubulong, may mga kumukuha ng video. Si Stella, na unang nangarap lang magkaroon ng tahimik na buhay, ay inilabas na parang isang malaking kriminal. Hindi na bumalik ang kwento sa airport pagkatapos ng araw na iyon, dahil mula sa sandaling maisara ang pinto ng police mobile, nagbago na ang mundo ni Stella. Ang dating mansyon na pinilit niyang tawaging tahanan ay naging alaala na lang ng pagtataksil. Ang dating simsing sa daliri niya ay parang bakal na mas mabigat pa sa posas. At ang pangalan niyang Dalisay ay pilit na dungisan ng mga taong may pera, koneksyon at kapangyarihan. Sa presinto, pinaupo siya sa isang upuang bakal. Ilang oras siyang inuusiga. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang sagot niya. "Sino ang supplier mo?" "Wala po." "Saan mo dadalhin ng droga?" "Hindi ko po alam dahil hindi sa akin iyan." Sinong kasabwat mo? "Wala po akong kasabwat." Napagod ang boses niya, pero hindi siya pumayag na baguhin ang sagot. Nang gabing yun, dumating ang isang lalaking nagpakilalang tauhan ni Attorney Leandro. May dala itong papel. "Pirmahan mo to." "Ano yan?" "Confession. Mas mapapadali ang kaso mo. Baka makiusap pa ang pamilyang Valtores kung aamin ka." Binasa ni Stella ang unang linya at agad niyang ibinaba ang papel. "Hindi ko pipirmahan ito. Hindi ako aanin sa bagay na hindi ko ginawa." Lumapit ang lalaki sa kanya. "Alam mo bang pwede kang makulong habang buhay?" Tumulo ang luha ni Stella, pero hindi niya inalis ang tingin dito. "Mas mabuti nang makulong akong sinasabi ang totoo, kaysa makalaya akong pinatay ang sarili kong pangalan." Doon niya unang nakilala si Fiskal Adelaida Quirante. Dumating ito kinabukasan para suriin ang initial na report. Babae ito, nasa edad 40, matalas ang mata at pormal kumilos. Habang binabasa ang dokumento, napansin ni Stella ang bahagyang pagkakunot ng noon nito. "Fiskal, pakiusap ninyo po ako. May mali sa lahat ng ito. Hindi akin ang droga. May mga taong nagplano nito." Tumingin sa kanya si Fiskal Adelaida. May saglit na katahimikan bago ito nagsalita. "May abogado ka na ba?" "Wala po. Wala akong pera. Ang asawa ko, hindi ko alam kung tutulungan niya ako." May dumaan na lungkot sa mukha ng Fiskal, ngulit mabilis din itong itinago. "Mabigat ang kaso mo. Kailangan mo ng matibay na ebidensya." "Pero paano po kung ang may ebidensya ay sila rin ang nagtago?" Hindi sumagot si Fiskal Adelaida. Ngunit nakita ni Stella sa mga mata nito na hindi nito lubusang pinaniniwalaan ang bilis at linis ng kasong isinampalaban sa kanya. Gayunman, hindi rin ito kumilos agad para tulungan siya. Takot ito, hindi kay Stella kundi sa mga apelyidong Valtores at sa mga taong nakatayo sa likod nito. Makalipas ang ilang linggo, nailipat si Stella sa kulungan habang nililitis ang kaso. Doon siya dinala sa isang masikip na selda na may amoy ng pawis, luha at mga pangarap na matagal nang ikinulong. Sa unang gabi niya roon, hindi siya makatulog. Nakaupo lang siya sa sulok, yakap ang tuhod habang hawak ang singsing na tinanggal niya sa daliri. "Baguhan ka ba?" tanong ng isang babae mula sa kabilang higaan. Tumanggo si Stella. "Ako si Farah Ledesma, dating nurse. Huwag kang matulog malapit sa pinto.
Maingay dyan at minsan may nangangagaw ng gamit. Salamat, mahinang niyang sagot. Maya-maya, may isa pang babaeng lumapit. Malaki ang pangangatawan, matalim ang tingin, at may boses na parang laging handang makipag-away. Ano kaso mo? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Stella. Sabel, saway ni Farah. Unang gabi pa lang niya. Umirap ang babae. Kailangan niyang matutong sumagot. Dito kapag mukhang laging takot, lalo kang kakainin. Ako si Stella. Hindi ko ginawa ang paratang sa akin. Tumawang mapait ang babae. Lahat naman dito iyan ang sinasabi. Pero sige, ako si Inday Sabel. Huwag mong gagalawin ang timba ko, hindi kita gagalawin. Sa gilid naman, may tahimik na babaeng nakasalamin na nagbabasa ng lumang libro. Ito si Malu Grajeda, isang babaeng bihirang magsalita, ngulit marunong umintindi ng mga legal documents kasi dati siyang clerk sa munisipyo. Kinabukasan, nakita ni Stella na sinusulatan ni Malu ang isang inmate ng motion. Marunong ka da sa batas? Tanong ni Stella. Hindi ako abogado, pero marunong akong magbasa ng kasinungalingan kapag mali-mali ang papel. Doon nagsimula ang pagong mundo ni Stella, isang mundong malayo sa chandelier ng mansyon pero puno ng mga babaeng may kanya-kanyang sugat. May mga titigas, may mga takot, may mga galit, pero sa likod ng rehes, natutunan ni Stella na hindi lahat ng nakakulong ay masama at hindi lahat ng malaya ay malinis ang kamay. Ang unang taon niya sa kulungan ang pinakamadilim. Ilang buwan matapos siyang makulong, dumating ang balitang kinatatakutan niya. Ang aling Miguela ay pumanaw. Ayon kay Ka Nestor, hindi na kinaya ng matanda ang kahihiyan, lungkot at sakit. Araw-araw daw itong nagpupunta sa kapilya, ipinagdarasal na sana makauwi ang agwan niya. Ngulit isang umaga, hindi na ito nagising. Nang narinig ito ni Stella, napasugsob siya sa sahig ng selda. "Lola!" Paulit-ulit niyang bulong. "Lola, patawad, hindi ako nakauwi." Nagmamakaawa siyang payadang makadalo sa libing, kahit sandali lang, kahit may bantay. Ngulit tinanggihan ang kahilingan niya. Mabigat daw ang kaso, flight risk daw siya, mapanganib daw. "Hindi ako mapanganib," iiyak niyang sabi sa warden. "Apo lang ako na gustong magpaalam sa lola ko." Pero walang nangyari. Noong gabi ng libing ni Aling Miguela, umupo si Stella sa sulok ng selda habang hawak ang lumang panyo na ipinadala ni Ka Nestor. Iyon ang panyo ng lola niya. May bordang maliit na letrang M sa gilid. Dinampi niya iyon sa mukha at doon niya inilabas ang iyak na matagal niyang pinipigil. Lumapit si Farah at tahimik na umupo sa tabi niya. "Hindi ko siya nayakap." Sabi ni Stella, "Siya lang ang naniwala sa akin. Tapos nawala pa siya." "Hindi nawala ang paniniwala niya," sagot ni Farah. "Nasa iyo yun ngayon, kaya kailangan mong mabuhay." "Para saan pa?" Sumagot si Inday Sabel mula sa kabilang higaan. "Para sa araw na makakalabas ka at masasabing mali silang lahat." Mula noon, unti-unting nagbago si Stella. Hindi agad-agad, hindi parang sa isang umaga ay matapang na siya. May mga araw pa ring hindi siya kumakain. May mga gabing nagigising siya sa bangungot. Naririnig muli ang boses ni Renzo. "Kriminal pala ang misis ko." Ngunit sa tulong ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, natuto siyang huminga muli. Tinuruan siya ni Farah ng basic first aid, paano maglinis ng sugat, paano magbantay ng lagnat, paano pakalmahin ang taong inaatake ng kaba. Si Inday Sabel naman ang nagturo sa kanya kung paano protektahan ang sarili. "Hindi ibig sabihin mabait ka, papayag kang papayakan ka," sabi ni Sabel, habang tinuturuan siyang humawak ng matatag kapag may nanghahablot ng gamit. "Dignidad, Stella. Iyan ang wag mong ipapamigay." Si Malu naman ang nagbukas ng mata niya sa batas. Ipinabasa nito sa kanya ang police report. "Tignan mo," sabi ni Malu. "Ang oras ng discovery ng droga halos pareho sa oras ng pagdating mo sa inspection room. Masyadong mabilis ang chain of custody. At bakit walang malinaw na CCTV reference?" Nanlaki ang mata ni Stella. Ibig sabihin, may butas, pero kailangan ng taong marunong maghukay." Habang sinusubukan ni Stella mabuhay sa loob, may mga tao naman sa labas na hindi mapakali. Sa mansyon ng Baltores,
Patuloy na naninilbihan si Manang Brigida, ngunit wala na siyang katahimikan. Isang gabi, habang nagliligpit sa study room, nakita niya ang resibo ng malaking halaga na nakapangalan kay Basilio Mirabel. Hindi niya kilala ang lalaki, pero naaalala niyang iyon ang apelidong narinig niyang binanggit ni Attorney Leandro bago ang biyahe ni Stella. Itinago niya ang resibo sa loob ng lumang cookbook. Sa garden, si Tomasito ay nakatanggap ng utos na sunugin ang ilang kahon mula sa warehouse. Ngunit bago niya ginawa iyon, kinuna niya muna ng litrato ang mga label, sampaguta, batch number, at ilang numerong tugma sa narinig ni Stella noon. Itinago niya ang memory card sa paso ng gumamela. Si Yvette naman, ang dating kasambahay na pinaalis, ay nagtatago na sa Batangas. Dala niya ang kopya ng lumang ledger na minsan niyang nakita sa opisina ni Celestina. Hindi niya pa alam kung kanino ibibigay, pero alam niyang kapag nagsalita siya nang wala siyang proteksyon, baka hindi na siya umabot ng buhay kinabukasan. Samantala, si Renzo ay unti-unting nilalamon ng katahimikan. Hindi siya dumadalaw kay Stella. Hindi rin siya sinasagot ang mga sulat nito. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa siya sa kwarto, binabasa niya ang lumang sulat ni Stella noong bago sila magkasal. Doon nakasulat, "Hindi ako takot sa hirap, Renzo. Ang takot ko lang yung mahalin kita, tapos isang araw, hindi mo na ako panindigan." Napapapikit siya sa sakit, pero hindi pa rin niya kayang harapin ang posibilidad na ang ina niya ang may gawa ng lahat. Dahil kapag inamin niyang inosente si Stella, kailangan din niyang iamin na siya mismo ang tumulong dumurog sa babaeng minsan niyang sinabing pinakamahal niya. Sa pagtatapos ng unang taon ni Stella sa kulungan, dumating isang matandang lalaki sa Women's Correctional Facility. Payat ito, may tungkod, at bitbit ang isang lumang leather bag. Si Attorney Elanio Cordero, ang retiradong abogado na voluntaryong tumutulong sa mga bilanggo. Tinawag si Stella sa maliit na consultation room. "Maristela Dalisay?" tanong ng matanda. "Opo, may nagbanggit sa akin ng kaso mo. Isang pare sa San Isidro, Padre Omeng." Biglang nabuhay ang konting liwanag sa mata ni Stella. "Kilala niyo po siya?" "Matagal na. Sabi niya, kung may isang taong hindi niya kayang paniwala ang kriminal, ikaw yun." Napaluha si Stella, pero pinahid agad. Binuksan ni Attorney Elanio ang folder. "Binasa ko ang ilang dokumento. Maraming butas. Hindi kita mapapangakuan ng mabilis na paglalaya, hiha. Ang totoo, mahaba ito, mahirap, at kalaban mo ang taong may pera." "Wala na po akong pera. Wala na rin po akong pamilya." Tumingin sa kanya ang abogado. "May pangalan ka, may alaala ka, may katotohanan ka. Iyan muna ang sandata natin." Kumuha ito ng makapal na notebook at iniabot sa kanya. "Isulat mo lahat, simula nang nakilala mo si Renzo, lahat ng sinabi ni Celestina, lahat ng narinig mo sungkol sa shipment, lahat ng pangalan, kahit akala mong maliit, isulat mo." Tinanggap ni Stella ang notebook na parang tumatanggap ng unang piraso ng pag-asa matapos ang mahabang taon ng dilim. "Ano pong tawag ko rito?" tanong niya. "Kung ako ang tatanungin mo, iyan ang magiging simula ng pagbabalik ng boses mo." Pagbalik ni Stella sa selda ng gabing iyon, umupo siya sa ilalim ng mahinang ilaw. Binuksan niya ang unang pahina ng notebook. Nanginginig ang kamay niya habang isinusulat ang unang pangungusap. "Ang pangalan ko ay Maristela Dalisay at hindi ako kriminal." Huminga siya ng malalim. Sa tabi niya, tahimik na nagbabantay si Farah. Sa kabilang sulok, si Inday Isabel ay kunwaring natutulog pero nakikinig. Si Malu naman ay may hawak na lapis, handang tumulong kung kailangan. Sa unang pagkakataon matapos siyang makulong, hindi na lang siya umiiyak. Nagsusulat na siya. Naaalala na niya. Binubuo na niya ang mga piraso ng katotohanang pilit itinapon ng pamilyang Valtorres. Hindi pa siya malaya, hindi pa siya panalo. Ngunit sa loob ng selda, sa gitna ng dilim, nagsimula ang isang bagay na hindi kayang ikulong ng rehas. Ang matibay na paniniwala ni Stella na darating ang araw, haharap siya muli sa mga taong sumira sa kanya. Hindi bilang kawawang babaeng hinihila palabas ng airport,
kundi bilang babaeng dala ang katotohanang matagal nilang kinatatakutan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na hindi lahat ng bilangguan ay kayang ikulong ang loob ng tao. May mga rehas na pumipigil sa katawan, pero may mga sugat din na unti-unting nagiging lakas kapag natutunan mong harapin ang katotohanan. At para kay Stella, ang kulungan na akala ng mga Valtores ay magiging libingan ng kanyang pangalan, ang siya palang magiging lugar kung saan muling mabubuo ang babaeng sinubukan nilang sirain. Noong gabing sinimulan ni Stella ang kanyang notebook, hindi agad nagbago ang mundo niya. Hindi biglang bumukas ang selda, hindi biglang lumabas ang katotohanan, hindi biglang nagising si Renzo at tinakbuhan siya para humingi ng tawad. Ang totoo, kinabukasan, ganoon pa rin ang amoy ng kulungan. Ganoon pa rin ang ingay ng rehas tuwing binubuksan ng bantay. Ganoon pa rin ang bigat ng dibdib niya tuwing naaalala niya ang libing ni Aling Miguela na hindi niya napuntahan. Ngunit may nagbago sa loob niya. Tuwing gabi, pagkatapos ng bilang ng mga preso, nauupo si Stella sa sulok malapit sa bintanang may makapal na bakal. Hawak niya ang notebook na ibinigay ni Attorney Ilanio Cordero. Sa unang mga pahina, halos puro luha ang tumulo sa papel. Isinulat niya ang unang pagkikita nila ni Renzo sa gilid ng kalsada, ang relo na ibinalik niya, ang unang hapunan niya sa mansyon, ang mga salitang binitawan ni Doña Celestina, ang bulong ni Yvette, ang mga kahon na may code na sampagita at ang lamig sa boses ni Renzo nung araw na sinabi nitong kriminal pala ang misis niya. Minsan, tumitigil siya sa pagsusulat dahil nanhinginig ang kamay niya. Hindi ko kaya, bulong niya isang gabi. Mula sa kabilang higaan, umupo si Farah Ledesma. Kaya mo, hindi mo kailangang tapusing lahat ngayong gabi. Isang alaala lang, isang pangalan, isang petsa, iyon muna. Si Malu Grageda naman ay lumapit dala ang lumang lapis. Kapag hindi mo maalala ang eksaktong araw, ilagay mo kung anong panahon. Umuulan ba? May okasyon ba? May sinabi bang kakaiba? Sa kaso, minsan ang maliit na detalye ang pinakamalakas na ebidensya. Si Inday Isabel ay kunwaring walang pakialam pero naglagay ito ng tinapay sa tabi ni Stella. Kumain ka! Walang mananalo sa laban kung puro iyak ang laman ng tiyan. Sa ikalawang taon ni Stella sa kulungan, hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Hindi pa rin siya maingay, hindi pa rin siya palaaway, pero iba na ang tindig niya. Natuto siyang gumising ng maaga, maglinis ng sariling pwesto at tumulong sa mga bagong dating na preso katulad niyang takot na takot nung unang gabi niya. Kapag may babaeng umiiyak dahil unang beses nitong malayo sa anak, si Stella ang tahimik na uupo sa tabi nito. Kapag may nagkasugat, si Farah ang tatawagin at siya ang maghahanda ng malinis na tela at tubig. Dati takot kang humawak ng sugat, biro ni Farah habang tinuturuan siyang maglinis ng gasgas ng braso ng isang inmate. Dati po kasi, akala ko kapag may dugo mas lalo lang sasakit. Sagot ni Stella. Ngumiti si Farah. Minsan, kailangang linisin ang sugat kahit mahapdi. Kung hindi, mas lalala. Hindi alam ni Stella kung sugat pa rin sa balat ang pinag-uusapan nila o ang sugat sa puso niya. Sa ikatlong taon, nagsimula si Stella ng maliit na literacy program sa loob ng selda. Nagsimula iyon nung makita niya si Inday Isabel na lihim na nakatinin sa sulat mula sa anak niya pero hindi mabasa ng maayos. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Maingat na tanong ni Stella. Irap si Isabel. Marunong akong magbasa. Hindi na namilit si Stella, ngunit kinagabihan, umupo sa tabi niya si Isabel at inilapag ang sulat. Dahan-dahan mo lang basahin. Sabi nito, ayokong marinig ng iba. Binasa ni Stella ang sulat ng anak ni Isabel na si Junjun na nagsasabing pumasa ito sa school at miss na ang nanay niya. Habang binabasa iyon, tumalikod si Isabel pero nakita ni Stella ang pagpunas nito sa mata. Kinabukasan, nagsimulang magpaturo si Isabel. Pagkaraan ng ilang linggo, may 3 pang inmate na sumali. Pagkaraan ng ilang buwan, naging 10.
Gumamit sila ng lumang dyaryo, sirang karton at lapis na pudpod. Tinuruan sila ni Stellang bumasa, sumulat ng simpleng liham at pumirma sa sariling pangalan. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Malu minsan. Nag-isip si Stella. "Kasi noong inagawan ako ng boses, pakiramdam ko wala na akong halaga. Ayokong maramdaman nila iyon." Sa panahong iyon, dumating sa correctional facility si Dr. Samira Baltazar, isang volunteer psychologist na may programa para sa mga babaeng biktima ng trauma. Sa una, ayaw ni Stella sumali. Pakiramdam niya kapag binuksan niya ang lahat ng sakit, baka hindi na niya kayanin. Ngunit hinikayat siya ni Farah. Ang tapang hindi lang sa paglaban sa kalaban. Minsan, tapang din ang pag-amin na nasaktan ka. Sa unang session nila, tinanong siya ni Dr. Samira, "Ano ang pinakamabigat na alaala na paulit-ulit bumabalik sa iyo?" Matagal bago nakasagot si Stella. "Hindi po yung posas, hindi po yung kulungan. Ang pinakamasakit po ay yung tingin ng asawa ko, yung parang hindi niya ako kilala." At kapag naaalala mo iyon, ano ang sinasabi mo sa sarili mo? Napayuko si Stella. Na siguro kasalanan ko, na siguro may kulang sa akin kaya madali niya akong pinaniwala ang masama. Mahinahon ang boses ni Dr. Samira. "Stella, ang pagtataksil ng iba ay hindi patunay ng kakulangan mo, patunay iyon ng kahinaan nila." Hindi agad iyon pumasok sa puso ni Stella. Mulit pa ulit-ulit niyang binalikan ang magasalitang iyon. Sa bawat taon na lumipas, unti-unti niyang tinanggap na ang ginawa sa kanya ay hindi niya kasalanan. Samantala, sa labas ng kulungan, ang mga taong may hawak ng piraso ng katotohanan ay nagsisimula na ring gumalaw. Si Tomasito, ang hardinero ng Valtores Mansion, ay hindi pa rin makatulog ng maayos noong kinunay niya ng litrato ang mga kahon na may markang sampagita. Ilang beses niyang gustong sirain ang memory card dahil natatakot siya. May asawa siyang sakitin at 2 anak na nag-aaral. Kapag nagsalita siya laban kay Doña Celestina, maaaring mawala ang trabaho niya, bahay niya, at baka pati buhay niya. Ngunit, isang hapon, nakita niya si Canestor sa labas ng simbahan ng San Isidro. Matanda na ang tricycle driver pero hindi pa rin nawala ang malasakit sa mata nito. "Ikaw si Tomasito, hindi ba? Ikaw yung hardinero sa bahay ng mga Valtores." Napaatras si Tomasito. "Wala po akong alam." "Wala pa akong tinatanong," sagot ni Canestor. Matagal silang nagkatitigan. Sa huli, naninginig na inilabas ni Tomasito ang maliit na memory card mula sa loob ng lumang rosaryo. "Kung may mangyari sa akin, ibigay ninyo ito kay Attorney Ilanio Cordero, para ito kay Ma'am Stella." Tinanggap iyon ni Canestor na parang tumatanggap ng buhay ng isang tao. "Hindi ka nag-iisa, anak." Si Manang Brihida naman sa loob ng mansion, patuloy na itinago ang resibo ng bayad kay Basilio Mirabel sa loob ng cookbook. Araw-araw, natatakot siya baka halug-halugin ni Cristina ang kusina. Ngunit sa bawat isa na naiisip niya na nanahimik siya habang nakulong si Stella, kinakain siya ng konsensya. Isang gabi, narinig niya si Doña Celestina at Attorney Leandro sa study room. "May nagtatanong pa ba kay Stella?" tanong ni Celestina. "Wala na, napatahimik na natin ang lahat. Ang mahalaga walang makakakonekta kay Baste sa atin." Muntik nang mabitawan ni Manang Brihida ang tray na hawak niya. Baste, iyon ang pangalan na nasa resibo. Doon niya tuluyang natiyak na ang nakita niya ay hindi aksidente. Bahagi ito ng planong sumira kay Stella. Sa Batangas naman, si Yvette ay mamumuhay ilalim ng ibang pangalan. Nagtatrabaho siya sa maliit na karenderya, palaging nakatingin sa paligid. Dala-dala pa rin niya ang kopya ng lumang ledger. Sa bawat pahina, may petsa, shipment code at initials ng mga taong kasangkot. Ilang beses niyang naisipang itapon iyon sa dagat, ngulit naaalala niya si Stella noong huling araw niya sa mansion, ang babaeng nagtanong sa kanya na bakit siya umiiyak habang pinapaalis. "May araw din po nalalabas ang totoo, ma'am," bulong ni Yvette noon. Ngayon, alam niyang kailangan niyang tuparin iyon.
Sa ika-5 taon ni Stella sa kulungan, dinalaw siya ni Attorney Ilanyo. Mas mabagal na ang lakad ng matandang abogado pero matalas pa rin ang isip nito. Inilapag niya sa mesa ang ilang papel at isang maliit na envelope. May mga taong nagsisimula ng magsalita. Sabi niya. Napahawak si Stella sa gilid ng mesa. Sino po? Hindi ko muna sasabihin ng lahat para protektado sila. Pero may litrato na tayo ng warehouse. May resibo. May ledger na hinahanap pa natin ang ligtas na paraan para makuha. Hindi pa sapat, pero hindi na tayo nangangapa sa dilim. Tumulo ang luha ni Stella. Ibig sabihin po, may naniniwala pa rin? Matagal nang may naniniwala, hiha. Ang problema lang, mas malakas ang takot kaysa boses. Pero kapag pinagsama-sama natin ang maliliit na boses, pwede itong maging sigaw. Ang mga salitang iyon ang kumapit sa puso ni Stella. Sa ika-6 na taon, dumating sa correctional facility isang lalaking hindi kabilang ng mundo ni Stella, ngulit magiging mahalagang bahagi ng kanyang kapalaran. Siya si Don Severino Alcaraz, isang matandang negosyante at kilalang philanthropist. Nakulong siya pansamantala dahil sa kasong isinampa ng dating kasosyo na gustong agawin ng lupang nakalaan sana sa pagtatayo ng ospital para sa mahihirap. Hindi siya inilagay sa parehong selda ng mga babae. Ngunit dahil sa medical outreach program sa loob ng pasilidad, nagkaroon ng pagkakataong magkita sila. Noong araw na iyon, mainit ang panahon. May pila ng inmates para sa check-up. Si Stella ang tumutulong kay Farah sa pag-aayos ng mga gamot at listahan ng pasyente. Biglang may kaguluhan sa kabilang bahagi ng klinik. May matandang lalaki na napahawak sa dibdib at unti-unting napaupo sa sahig. "May inaatake!" Sigaw ng isang bantay. Tumakbo si Farah, kasunod si Stella. Maputla na si Don Severino. Hirap huminga. "Sir, naririnig ninyo ako?" tanong ni Farah. Habang tumatawag ng doktor ang bantay, kinuha ni Stella ang unan, ayawi ng posisyon ng matanda at kinausap ito ng kalmado. "Don Severino, huminga po kayo ng dahan-dahan. Nandito kami. Hindi po kayo nag-iisa." Tumingin ang matanda sa kanya. Pawis na pawis. "Masakit," halos pabulong nitong sabi. "Alam ko po, pero lumaban kayo. May tutulong po sa inyo." Dahil sa mabilis na kilos ni Farah at Stella, naagapan ang kondisyon ni Don Severino hanggang dumating ang doktor. Ilang araw matapos iyon, hinanap ng matanda si Stella. "Ikaw yung babaeng humawak sa kamay ko," sabi ni Don Severino nang magkita sila sa visiting area. "Opo, tinulungan lang po namin kayo ni Ate Farah." "Hindi lang tulong iyon. Hindi ka nagpanik. Hindi mo ako tiningnan na parang binglango. Tiningnan mo ako na parang tao." Napangiti ng malungkot si Stella. "Dito po sa loob, iyon ang pinakakailangan ng lahat." "Bakit ka nakakulong?" Sandaling tumahimik si Stella. Sanay na siyang husgahan kapag sinasabi ang kaso niya. Ngulit kakaiba ang tingin ni Don Severino. Hindi ito mausisa. Nakikinig ito. "Tinaniman po ako ng droga ng pamilyang inakala kong pamilya na rin niya." Hindi nagsalita agad ang matanda. Pagkatapos ay sinabi nito, "May mga taong gumagamit ng yaman para magtago ng dumi. Pero tandaan mo, hiha, ang perang ginagamit sa kasinungalingan ay pwede ring talunin ng katotohanan na may tamang kakampi." Pagkalaya ni Don Severino makalipas ilang buwan, hindi niya kinalimutan si Stella. Ipinadala niya ang legal team niya, pinamumunuan ni Attorney Mireya Talagtag, isang abogadang kilala sa paghawak ng wrongful conviction cases. Hindi katulad ng ibang abogado na puro pangako, diretso magsalita si Attorney Mireya. "Stella, hindi kita lolokohin. Mahirap buksang muli ang kaso na may hatol na. Pero may nakita kaming seryosong irregularities. Kapag nakuha natin ang buong ebidensya, may pag-asa." "Gaano katagal po?" tanong ni Stella. "Hindi ko alam, pero simula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa legal fight na ito." Sa ika-8 taon, lumakas ang kaso. Si Yvette, sa tulong ni Canestor at Padre Omeng, ay nakarating kay Attorney Ilanyo at naibigay ang ledger. Si Manang Brigida ay palihim na nagbigay ng sworn statement tungkol sa resibo ni Baste at sa narinig niyang pag-uusap ni Cristina at Attorney Leandro.
Tomasito ay pumasok sa Witness Protection Program matapos kumpirmahin na ang mga larawang hawak niya ay tumutugma sa illegal shipment records. Sa ika-10 taon, ang unang malaking bitak sa pader ng Valtorres ay dumating mula sa taong tumulong magtanim ng ebidensya kay Stella, si Basilio Baste Mirabel. Nahuli siya sa ibang kaso ng smuggling. Nang malaman niyang maaari siyang makulong hanggang buhay at wala nang balak tulingan siya ni Attorney Leandro, nagpasisya siyang magsalita. Sa harap ni Attorney Mireya at ng mga investigador, nanginginig siyang sinabi, "Binayaran ako para palitan ang tag ng maleta. May ipinapasok sila sa lining bago dumating ang babae. Hindi niya alam. Wala siyang alam." Nang marinig iyon ni Stella mula kay Attorney Mireya, hindi siya agad natuwa. Napaupo lang siya, tinakpan ng mukha at umiyak ng tahimik. 10 taon? Sabi ni Stella. 10 taon bago may umamin na hindi ako nagsisinungaling? Hinawakan ni Farah ang balikat niya. Pero narito na ang simula ng paglaya mo. Kasabay nito, may lumitaw pang isang testigo, si Jericho Maturan, dating security staff sa airport. Matagal niyang itinago ang kopya ng isang CCTV clip na nagpapakitang may ibang lalaking humawak sa maleta ni Stella bago ito dumaan sa inspeksyon. Natakot siya noon dahil tinakot siya ni Chief Inspector Valmore. Ngulit nang mabalitaan niyang may ibang testigo na, naglakas loob siyang ilabas ang hawak niya. Habang lumalakas ang ebidensya, sa mansyon ng Valtorres, unti-unti namang nawawala ang katahimikan ni Doña Celestina. Madalas na siyang sumisigaw sa mga tauhan. Pinatatanggal niya ang mga lumang empleyado. Pinapahanap niya si Yvette. Pinapabantayan niya si Tomasito, hindi alam na nasa proteksyon na ito ng mga otoridad. "May nagtataksil sa bahay na ito," sigaw niya isang gabi. Si Renzo na naroon sa study room napatingin sa kanya. "Mama, bakit ka natatakot kung wala kang ginawa?" Natigilan si Celestina. "Anong ibig mong sabihin?" Pagod na pagod ang mukha ni Renzo. Sa loob ng 9 na taon, nabuhay siya sa pagitan ng paniniwala sa ina at sa alaala ng asawa niyang umiiyak sa airport. Hindi niya nagawang bisitahin si Stella dahil duwag siya. Hindi niya nagawang harapin ang katotohanan dahil alam niyang kapag lumabas iyon, siya ang unang-unang mapapahiya sa sarili niyang konsensya. May mga dokumentong hinahanap ang legal team ni Stella. May mga lumang shipment record. May mga taong nawawala. Si Yvette, si Tomasito. Bakit parang lahat sila takot sa atin? Nanigas ang mukha ni Celestina. Sa atin o sa babaeng sinira ang pamilya natin? Sinira ba niya o siya ang sinira natin? Sinampal siya ni Celestina, malakas. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Renzo. Sa ika-10 taon, muling binuksan ang kaso ni Stella. Sa korte, iniharap ang confession ni Baste, ang CCTV clip ni Jericho, ang ledger ni Yvette, ang resibo ni Manang Brigida, ang mga larawan ni Tomasito at ang pagsusuri ni Attorney Mireya sa maling chain of custody. Naroon si Attorney Ilanyo, nakaupo sa gilid, hawak ang tungkod at pinipigil ang umiyak. Naroon sina Don Severino Alcaraz, tahimik, mulit matatag. Naroon sina Farah, Malu at Inday Sabel na nakalaya na rin o pinayagang dumalo bilang saksi sa pagbabago ni Stella. Nang tumayo ang hukom at binasa ang desisyon, halos hindi huminga si Stella. Sa harap ng bagong ebidensya, malinaw na nagkaroon ng sabwatan upang idiin ang akusada. Ang hatol laban kay Maristela Dalisay Valtorres ay binabaligtad. Siya ay pinawawalang sala. Hindi agad nakagalaw si Stella. Parang hindi niya naintindihan. Pagkatapos, narinig niya ang hikbi ni Farah, ang mahinang dasal ni Padre Omeng, ang palunang buntong hinga di Attorney Ilanyo, at saka niya naramdaman ang sariling luha. Malaya na siya, ngunit ang kalayaan ay hindi kasing lingaw ng inakala niya. Paglabas niya ng courtroom, wala nang Aling Miguela na sasalubungin sa kanya. Wala nang dating bahay na mauuwian.
wala nang 10 taong ninakaw sa kanya na maibabalik ng kahit anong desisyon ng korte. Kaya habang niyayakap siya ni Ka Nestor at iniaabot ang lumang panyo ng lola niya, nahagulhol siya. "Lola, napatunayan ko na, hindi ako kriminal." Lumapit si Don Severino. "Stella, may naghihintay sa iyo. Hindi ito kabayaran sa nawala dahil walang makakabayad noon. Pero ito ang simula ng buhay na hindi na nila kontrolado." Sa labas ng courthouse, naghihintay ang sasakyan papunta sa private hangar. Hindi iyon pagpapakitang yaman, hindi iyon kapritsyo. Inayos iyon ni Don Severino dahil may mga banta pa rin sa buhay ni Stella at kailangan siyang protektahan habang inihahanda ang susunod na hakbang, ang pag-aresto sa mga tunay na may sala. Bago sumakay, tumingin si Stella sa kalangitan. 10 taon niyang hindi nakita ang mundo nang walang rehas sa harap niya. 10 taon siyang tinawag na kriminal. 10 taon siyang binura ng pamilya na minsang pinangarap niyang mahalin. Ngayon, bit-bit niya ang notebook na nagsimula sa pangungusap na, "Ang pangalan ko ay Maristela Dalisay at hindi ako kriminal." Sa likod niya, nandoon ang mga taong naniwala. Sina Atty. Ilanio, Atty. Mireya, Don Severino, Farah, Ka Nestor at Padre Omeng. Sa mga darating na araw, sasamahan siya ng batas, ng ebidensya at ng mga pulis na hindi nabibili. Nang sumakay siya sa private jet, hindi na siya ang babaeng nanginginig sa airport. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa kay Renzo. Hindi na siya ang manugang na yumuyoko kay Doña Celestina. Siya na si Stella Dalisay, babaeng ibinaon nila sa dilim, ngunit muling bumangon dala ang katotohanang gigiba sa mansyon ng mga taong sumira sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na minsan ang pagbabalik ng isang taong inapi ay hindi kailangang puno ng sigaw o paghihinting. Minsan, sapat na ang pagdating niya ng buo ang loob, dala ang katotohanan at kasama ang batas na dati ginamit laban sa kanya. Dahil para kay Stella, ang araw na ito ay hindi lang pagbabalik sa mansyon ng Baltores, ito ang araw na haharapin ng mga makapangyarihan ang mga kasalanang matagal nilang itinago sa likod ng pera, apelyido at takot ng ibang tao. Pagkatapos ng desisyon ng korte na nagpawalang sala kay Maristela Dalisay, hindi siya agad dinala sa isang marangyang hotel o ipinagdiwang na parang panalo sa pelikula. Sa halip, dinala siya ni Don Severino Alcaraz sa isang ligtas na bahay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang legal team. Doon muna siya nagpahinga. Doon niya unang naranasang matulog sa kama na walang ingay ng rehas. Ngunit kahit malambot ang unan at tahimik ang paligid, hindi pa rin siya agad nakatulog. Sanay ang katawan niya sa malamig na sahig ng selda, sa biglaang sigaw ng bantay, at sa takot na baka bukas ay may masamang mangyari. Umupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang lumang panyo ni Aling Miguela at ang notebook na nagsimula sa pangungusap na, "Ang pangalan ko ay Maristela Dalisay at hindi ako kriminal." Pumasok si Atty. Mireya dala ang makapal na folder. Kasama niya si Atty. Ilanio na kahit mahina na ang tuhod ay pilit pa ring sumama, at si Captain Isagani Montalvo, ang opisyal na mamumuno sa operasyon laban sa Baltores. Si Captain Montalvo ay hindi tulad ni Chief Inspector Valmore. Tahimik siyang magsalita, diretso tumingin, at bawat kilos ay halatang pinag-isipan. "Stella," sabi ni Atty. Mireya, "may inilabas ng warrants, hindi lang para kay Doña Celestina, kasama si Adoni Leandro, si Patricia Solano at ilang tauhan ng logistics company. May hiwalay ding operasyon para kay Valmore." Hindi agad nagsalita si Stella. Huminga siya ng malalim. "Ibig sabihin po, pupunta tayo sa mansion?" "Oo," sagot ni Captain Montalvo, "pero gusto kong malinaw. Hindi ito eksena ng paghihinting. Legal operasyon ito. May search warrants, arrest warrants, at media observers para walang makapagbaligtad ng kwento." Napatingin si Stella sa folder. "Sasama po ako?"
Nagkatinginan sina Atty. Mireya at Don Severino. Hindi kaming pipilitin, sabi ni Don Severino, pero karapatan mong nandoon. Ikaw ang sinira nila. Ikaw ang unang biktima sa kasong ito. Napapikit si Stella. Sa isip niya, bumalig ang unang gabi niya sa mansyon. Ang malamig na tingin ni Doña Celestina, ang mapanlait na ngiti ni Patricia, ang mga bulungan sa hapagkainan, at ang paulit-ulit na pakiramdam na wala siyang karapatan sa bahay na iyon. 10 taon niyang dinala ang bigat ng mga alaala. Ngayon may pagkakataon siyang harapin iyon hindi bilang babaeng nanginginig, kundi bilang babaeng may katotohanang hawak. Sasama ako, mahinang sabi ni Stella, pero ayokong may madamay na inosente. Marami pa ring empleyado roon na takot lang. Tumanggi si Captain Montalvo. Yun din ang layunin natin. Kinabukasan ng umaga, dumating ang private jet ni Don Severino sa isang pribadong hangar sa Maynila. Hindi ito ginamit para magyabang, kundi para mailipat si Stella ng ligtas mula sa probinsya patungo sa lugar ng operasyon. Ngulit nang bumaba siya mula sa hagdan ng eroplano, kasama sina Atty. Mireya, Atty. Ilanyo, Don Severino, Farah Ledesma at ilang security personnel, hindi maiwasang magpatingin ang mga tao sa paligid. Si Stella ay nakasuot ng simpleng puting blusa at mahabang itim na palda. Wala siyang mamahaling alahas, wala siyang makeup na labis. Ngunit iba ang tindig niya. Ang dating babaeng hinila palabas ng airport na nakaposas ay ngayoy lumalakad ng kalmado, dala ang lakas ng 10 taong pagdurusa. Naghihintay sa labas ang convoy, sunod-sunod ang police vehicles, van ng legal team at sasakyang may dalang dokumento at evidence boxes. 100 pulis ang bahagi ng malawak na operasyon, hindi para takutin ang bayan, kundi dahil maraming lugar ang sabay-sabay na sasalakitin. Ang mansion, ang main office ng Baltores Logistics, ang lumang warehouse at ilang bahay ng mga kasabwat. Bago sumakay, lumapit si Farah kay Stella. Kaya mo? Tanong nito. Tumingin si Stella sa malayo. Hindi ko alam kung kaya ko, pero gagawin ko pa rin. Ngumiti ng malungkot si Farah. Iyan ang tapang. Habang bumibiyahe ang convoy papunta sa Alabang, tahimik si Stella. Sa bintana ng sasakyan, nakikita niya ang lungsod na nagpatuloy kahit wala siya. May mga batang pumapasok sa school, may mga tindera sa bangketa, may mga empleyadong nagmamadali. 10 taon ng buhay ang lumipas nang hindi siya kasali. Ngunit sa halip na lamunin siya ng lungkot, pinili niyang isipin na may natira pa ring mga taon na maaari niyang buuin. Pagdating nila sa gate ng Baltores Mansion, agad na nataranta ang mga gwardya. Ang dating gate na minsang nagparamdam kay Stella na maliit siya ay ngayon binagsan sa bisa ng warrant. Nagtipo ng ilang kasambahay sa gilid, nanginginig at nagbubulungan. Si Ma'am Stella ba yan? Mahinang tanong ng isang dating laundry staff. Buhay siya at malaya, sagot ng isa. Bumaba si Captain Montalvo at ipinakita ang dokumento. Mayroon kaming search and arrest warrants, makipagtulungan kayo at walang masasaktan. Sa grand staircase ng mansion, bumaba si Doña Celestina Valtores. Kahit may edad, nananatili ang tikas nito. Nakasuot siya ng mamahaling seda, may perlas pa rin sa leeg, at pilit na pinapanatili ang mukha ng babaeng sanay utusan ang lahat. Kasunod niya si Attorney Leandro Fajardo, halatang kinakabahan pero pilit kalmado. Nasa likod naman si Patricia Solano, hawak ang cellphone at halos hindi mapakali. Nang nakita ni Celestina si Stella, sandali itong natigilan, ngulit mabilis itong nakabawi. Anong palabas ito? Malamig nitong tanong. Paano ka nakapasok sa pamamahay namin? Lumapit si Stella, ngunit hindi masyadong malapit. Sapat lang para magkatiginan sila. Hindi na ito tungkol sa bahay ninyo, Doña Celestina. Sabi niya, tungkol na ito sa batas. Tumawa ng maikli si Celestina. Batas? Ikaw ang magsasalita tungkol sa batas? Isang babaeng nakulong dahil sa droga? Inilabas ni Attorney Mireya ang court order. Pinawalang sala na si Miss Dalisay at ngayon may warrant kami para saya sa atin ang ari-arian na ito kaugnay sa illegal shipments, bribery, falsification at obstruction of justice. Naningit ang mata ni Celestina. Leandro, ayusin mo ito. Ngulit bago pa makapagsalita si Attorney Leandro, humakbang si Captain Montalvo.
Attorney Fajardo, kasama kayo sa arrest warrant. Biglang namutla si Leandro. This is harassment. Wala kayong... Mayroon. At kung makikipagtulungan kayo, mas magiging maayos ang proseso. Sa utos ng kapitan, pumasok ang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng mansion. May team na dumiretso sa study room, may team sa basement, may team sa garahe at storage area. Ang bawat kwarto ay dokumentado. May kamera, may witnesses, may inventory. Hindi ito kagaya ng ginawa nila kay Stella noon na puno ng daya at tanim ebidensya. Sa pagkakataong ito, bawat hakbang ay dumadaan sa tamang proseso. Habang naghahalughog ang mga pulis, nakita si Manang Brigida sa may kusina. Matanda na ito, mas maputla kaysa dati, ngunit nang magkatiginan sila, napuno ng luha ang mga mata ng kusinera. "Ma'am Stella!" nanginginig nitong sabi. Lumapit si Stella at hinawakan ang kamay nito. "Salamat, Manang. Alam ko po ang ginawa niyo." Umiyak si Manang Brigida. "Patawarin mo ko. Ang tagal kong nanahimik. Takot po kayo. Pero sa huli, nagsalita kayo. Iyon ang mahalaga." Sa garden, nakita rin si Tomasito. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng hardinero, kundi simpleng polo at may kasamang officer sa witness protection. Tumango siya sa kanya. "Ma'am, nasa basement ang vault. Doon nila tinago ang mga lumang record." Dinala sila sa likod ng lumang wine cellar. Doon, sa likod ng istante puno ng mamahaling alak, may nakatagong bakal na pinto. Matagal itong binuksan gamit ang court-authorized locksmith. Habang hinihintay ang pagbukas, tahimik si Stella. Naalala niya ang mga gabing nagtatanong kay Renzo tungkol sa business matters at palagi siyang pinapatahimik. Ngayon ang pintong sumisimbolo sa mga lihim na iyon ay unti-unting nabubuksan. Pagbukas ng vault, tumambad ang mga kahon ng dokumento, hard drives, lumang ledgers at ilang sealed envelopes na may pangalan ng mga opisyal at fixer. Nakalagay sa ilan sa mga folder ang parehong code, sampagita. "Document everything," utos ni Captain Montalvo. Habang abala ang mga pulis, biglang may tumakbong kasambahay sa itaas. "Sir, may nagsusunog po ng papel sa study room." Agad silang umakyat. Pagdating sa study, nakita nila si Patricia Solano sa tabi ng fireplace, hawak ng ilang dokumento na sinusubukan niyang ihagis sa apoy. Hinarang siya ng isang babaeng pulis. "Bitawan ninyo yan, ma'am." "Wala kayong karapatan," sigaw ni Patricia. "Personal papers ito." Tinignan ni Attorney Mireya ang mga papel na nailigtas. "Personal? Shipment authorizations ito." Napalingon si Patricia kay Celestina, ngunit ang matandang babae ay hindi siya tinulungan. Sa halip, umiwas ito ng tingin. "Doña Celestina!" Sigaw ni Patricia. "Sabihin ninyo sa kanila na utos ninyo ito." Tumigas ang mukha ni Celestina. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Doon naiyak si Patricia. Hindi dahil nagsisi siya, kundi dahil ngayon niya lang naintindihan na sa pamilya Valtores, lahat ay pwedeng isakripisyo. Samantala, si Attorney Leandro ay biglang nawala sa sala, ngulit hindi siya nakalayo. Sa likod ng greenhouse, sinalubong siya ni Tomasito at 2 pulis. "Saan kayo pupunta, Attorney?" Tanong ni Tomasito. Ang boses ay kalmado pero matatag. "Umalis ka sa daan ko." Singhal ni Leandro. "Dati po, ako ang laging umaalis sa daan ninyo." Sagot ni Tomasito. Ngayon, hindi na. Dinakip si Leandro bago pa ito makalabas ng compound. Habang nagaganap ang lahat, dumating si Renzo. Halatang hindi siya natulog, magulo ang buhok, maputla ang mukha, at nang makita niya si Stella sa gitna ng sala, huminto siya na parang hindi alam kung may karapatan pa siyang lumapit. "Stella," mahina niyang sabi. Hindi sumagot agad si Stella. Lumapit siya ng ilang hakbang, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nila. Isang distansyang hindi lang gawa ng espasyo, kundi ng 10 taong pananahimik. "Walang sapat na sorry." Sagot ni Stella. "Tama ka, walang sapat na sorry." Napapikit si Renzo. "Duwag ako. Pinili kong maniwala sa pinakamadaling kasinungalingan dahil mas mahirap harapin na ang sarili kong ina ang kriminal." Tahimik na nakinig si Stella. Walang sigaw, walang sampal. Wala nang natitirang pangangailangan na patunayan ang sakit niya. "Renzo," sabi ni Stella,
Noong araw na sinabi mong kriminal pala ang misis mo, hindi lang ako naaresto. Namatay din ang bahagi ko na naniwala na ililigtas mo ako. Tumulo ang luha ni Renzo. Ano ang pwede kong gawin? Tumingin si Stella kay Doña Celestina, na ngayon ay pilit pa ring nagmamalaki sa gitna ng kaguluhan. Kung totoo ang pagsisisi mo, tumestigo ka. Hindi para sa akin, para sa lahat ng sinira ng pamilyang ito. Bago pa makasagot si Renzo, lumapit ang isang officer kay Captain Montalvo at iniyabot ang tablet. Sa screen, live na ipinakita ang hiwalay na operasyon. Si Chief Inspector Valmore na aresto sa bahay niya matapos makita ang mga titulo ng lupa, bank records at komunikasyon niya kay Attorney Leandro. May preliminary statement na rin siya. Ilang minuto pa, tumawag ang investigator. Iniloudspeaker ni Captain Montalvo ang bahagi ng recorded admission. Tumanggap ako ng pera mula kay Doña Celestina Valtorres. Ako ang nag-utos na linisin ang report. Alam kong planted ang droga kay Maristela. Parang nagyelo ang buong sala. Napasandal si Renzo sa pader. Si Patricia ay napaupo. Si Attorney Leandro, na hawak na ng pulis, napayuko. Si Doña Celestina lang ang nanatiling nakatayo, ngunit ang panga nito ay nanginginig. Kasama rin sa evidence, sabi ni Attorney Mireya, ang recording ni Yvette. Pinatugtog nila ang maikling audio. Boses ni Celestina ang narinig, malinaw at malamig. Mas mabuting mabulok siya sa kulungan kaysa sirain niya ang pangalan natin. Walang nakapagsalita. Sa wakas, tumingin si Stella kay Celestina. Noong 10 taon kong tinanong ang sarili ko kung bakit. Bakit ako? Bakit ganun kalupit? Ngayon alam ko na. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil natakot kayo na ang mahirap na babaeng minamaliit ninyo ang makakakita ng dumi ng pamilyang ito. Sumigaw si Celestina. Wala kang utang na loob. Tinanggap ka namin. Hindi ninyo ako tinanggap. Ginamit ninyo ako, at nang hindi ninyo ako makontrol, sinira ninyo ako. Lumapit si Captain Montalvo kay Celestina. Doña Celestina Valtorres, inaaresto kayo sa kasong conspiracy to traffic illegal drugs, obstruction of justice, bribery, falsification of documents, at iba pang kasong isasagawa ng pamahalaan. Nang lapatan ng pusasang pulso ni Celestina, doon lang nabasag ang maskara niya. Hindi siya umiyak dahil sa pagsisisi. Sumigaw siya dahil sa galit. Sinira mo ang pamilya ko! Sigaw niya kay Stella habang hinihila siya palabas. Hindi gumalaw si Stella. Hindi siya umatras. Tinignan niya ang babaeng naging bangungat ng buhay niya at sinabi sa pinakatahimik na tinig, "Hindi ko sinira ang pamilya ninyo. Ibinunyag ko lang ang bahay na matagal nang nabubulok sa kasinungalingan." Sa labas ng mansyon, naghihintay ang mga patrol cars. Naroon ang ilang empleyadong dati ay takot magsalita. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay nakayuko. Si Manang Brigida ay nakahawak sa rosaryo. Si Tomasito ay nakatingin sa langit. Si Yvette na dinala rin bilang protected witness ay tahimik na napaiyak nang makita si Celestina na inilalabas na nakapusas. Si Renzo ay naiwan sa may pintuan. Wasak ang mukha habang pinapanood ang kanyang inang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi siya inaresto ng araw na yon dahil handa siyang makipagtulungan bilang witness at ibigay ang access sa corporate records. Ngulit malinaw sa kanya na ang buhay na kilala niya ay tapos na. Ang apelidong pinrotektahan niya ay hindi pala dangal, kundi kulungan gawa ng kasinungalingan. Lumapit siya kay Stella. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong sabihin ito, pero salamat dahil hindi mo nayaang manatili akong bulag. Tumingin si Stella sa kanya. Huwag mo akong pasalamatan. Gawin mo ang tama hanggang dulo. Yun lang. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palabas ng gate. Sa labas, sinalubong siya ni Don Severino. Tapos na ang unang bahagi. Tumanggo si Stella. Oo, pero marami pang kailangang ayusin. Handa ka? Tumingin si Stella sa mansyon. Ang bahay na minsan niyang kinatakutan ay hindi na mukhang napakalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kung hindi bilang gusaling puno ng bakas ng mga taong nanakit at ngayon ay haharap sa batas.
Handa ko, sabi niya. Habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis at habang kinukuha ng legal team ang mga dokumentong magpakatunay sa mas malawak na krimen, tumayo si Stella sa harap ng gate. 10 taon na ang nakalipas mula nang hilahin siya ng mga pulis palabas ng airport. Ngayon, bumalik siya hindi para hilahin pababa ng galit, kung hindi para itayo ang katotohanan sa lugar kung saan siya unang tinanggalan ng dangal. Hindi na siya ang babaeng nakaposas. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawang paniwalaan. Siya na ang babaeng sinamahan ng batas, pinatatag ng sakit at pinabalik ng katotohanang hindi namamatay kahit ilang taon pang ibaon sa dilim. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatakos na ito, makikita natin na ang tunay na panalo ay hindi palaging nasusukat sa pagbagsak ng kalaban. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay iyong makabangon ka ng hindi nagiging katulad ng mga taong nanakit sa ilo. Dahil para kay Stella, ang hustisya ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito ay tungkol sa pagbawi ng buhay, pagbawi ng pangalan, at pagbukas ng pintuan para sa ibang taong minsan ding ninakawan ng pag-asa. Matapos ang malaking operasyon sa mansyon ng Valtores, hindi agad naging tahimik ang mundo ni Maristela Dalisay. Sa halip, mas lumakas ang ingay. Lumabas sa balita ang pag-aresto kay Doña Celestina Valtores, kay Attorney Leandro Fajardo, kay Patricia Solano at sa mga kasabwat sa Valtores Logistics. Ang dating pamilyang iniiwasan ng lahat na banggarin ay biglang naging laman ng headlines. May mga reporter sa labas ng korte, may mga negosyanteng biglang naglabas ng pahayag na hindi raw nila alam ang nangyayari, at may mga politikong dating nakikipagkamay kay Celestina na ngayon ay nagkukunwaring hindi siya kilala. Ngulit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi nagdiwang si Stella na parang walang sugat. Sa unang linggo matapos ang operasyon, madalas pa rin siyang magising sa madaling araw. Hinahanap ng katawan niya ang ingay ng kulungan. Minsan, kapag may kumatok sa pinto, napapakapit siya sa kumot. Minsan, kapag may amoy ng disinfectant, bumabalik sa isip niya ang maliit na klinik sa correctional facility kung saan maraming taon niyang tinulungang gumaling ang ibang bilunggo habang siya mismo ay unti-unting naghihilom. Isang umaga, nadatnan si Farah Ledesma sa veranda ng safe house. Nakatingin si Stella sa malayo, hawak ang tasa ng kape na malamig na. "Hindi ka na naman natulog," sabi ni Farah. "Natulog naman. Sandali nga lang." Umupo si Farah sa tabi niya. Akala ng iba kapag lumaya tapos na agad ang kulungan. Hindi nila alam minsan nadadala mo pa rin ang rehas sa loob ng dibdib mo. Napatingin si Stella sa kanya. "Paano kung hindi na ako maging normal?" Ngumiting malungkot si Farah. "Hindi mo kailangang bumalik sa dating ikaw. Baka ang kailangan mo ay kilalanin kung sino ka na ngayon." Ang mga salitang iyon ang dinala ni Stella sa mga sumunod na paglilitis. Hindi naging madali ang kaso kay Doña Celestina. Kahit nakakulong na ito, marami pa rin itong abogado, pera at natitirang koneksyon. Sa unang hearing, pumasok ito sa courtroom na nakasuot pa rin ng mamahaling damit, pilit pinapakitang hindi siya natitintig. Ngulid iba na ang mundo. Wala na siyang kontrol sa bawat tao sa loob ng silid. Hindi na niya kayang patahimikin ang mga witnesses. Hindi na niya kayang bilhin ang bawat opisyal na hahawak ng kaso. Nandoon si Captain Isagani Montalvo, bit-bit ang opisyal na report ng operasyon. Nandoon si Attorney Mireya Talagtag, maingat na inayos ang bawat ebidensya. Nandoon si Attorney Ilanio Cordero, kahit matanda na, nakaupo sa likod ni Stella na parang tahimik na haligi. Nandoon si Manang Brihida, Tomasito, Yvette, Jericho Maturan at maging si Baste Mirabel na nakapailalim sa plea agreement kapalit ng buong pag-aamin. Nang tinawag si Manang Brihida bilang saksi, nanginginig ang kamay nito. Bago ito tumayo, hinawakan ni Stella ang braso niya. "Manang, hindi na po kayong nag-iisa," mahinang sabi niya. Tumanggo ang matanda, luhain. "Para sa'yo ito anak, at para sa konsensya kong matagal nang hindi pinatulog." Sa witness stand, ikinuwento ni Manang Brihida kung paano niya nakita ang resibo ng bayad kay Baste Mirabel.
kung paano niya narinig sina Doña Celestina at Attorney Leandro na pinag-uusapan ang pagtahimik sa lahat ng may alam, at kung paano niya itinago ang ebidensya sa loob ng cookbook dahil takot siyang patayin o palayasin. Sumunod si Tomasito. Hindi ito sanay magsalita sa harap ng maraming tao, ngunit nang ipakita ang mga litratong kinuha niya sa warehouse, naging malinaw ang boses niya. Hindi ko po alam noon kung ano ang laman ng mga kahon, sabi niya. Pero alam ko pong hindi normal na pinasusunog ang mga kahon sa gabi at pinapalayas ang mga gwardya bago buksan ang loading area. Nang nakulong si Ma'am Stella, doon ko po naintindihan na kaya siyang inalis dahil may nakita siyang hindi dapat makita. Si Yvette naman ang nagdala ng pinakamalaking katahimikan sa courtroom. Inilahad niya ang ledger na nagtala ng mga illegal shipment kasama ang codename na Sampaguita. Sa bawat pahina, may petsa, may halaga, may initials at may pirma ng mga taong nagkunwaring malinis sa loob ng maraming taon. Nang patugtugin muli ang recording ni Doña Celestina na nagsasabing mas mabuting mabulok si Stella sa kulungan kaysa sirain ang pangalan nila, may ilang tao sa courtroom ang napayuko. Si Celestina ay nanatiing tuwid ang likod, pero hindi na niya maitago ang panginginig ng mga daliri. Pagkatapos, tumayo si Renzo. Sa sandaling iyon, tumahimik lalo ang lahat. Maraming taon siyang naging duwag sa kwento ni Stella. Maraming taon niyang piniling manahimik. Ngayon, nasa harap siya ng korte hindi bilang tagapagmana, hindi bilang anak ni Celestina, kundi bilang lalaking kailangang aminin ang sariling pagkakulang. Tinignan siya ng hukom. Mr. Valtorres, naiintindihan mo ba na ang iyong testimonya ay maaaring gamitin laban sa interes ng iyong pamilya at kumpanya? Opo, Your Honor, sagot ni Renzo. Naiintindihan ko po. Tumingin siya sandali kay Stella. Hindi ito nungiti, hindi rin ito umiwas. Tinignan lang niya si Renzo na parang handa na siyang marinig ang katotohanang matagal dapat nitong sinabi. Pinaniwala po ako ng aking ina na ginagamit lang ako ni Stella. Sinabi niya sa akin na may ninanakaw na pera si Stella, may kinuusap sa labas at may plano itong sirain ang pamilya namin. Pinili ko pong maniwala, hindi dahil may ebidensya ako, kundi dahil mas madali pong paniwalaan ang ina ko kaysa harapin na baka ang pamilyang kinalakihan ko ang may kasalanan. Napalunok siya. Noong araw sa airport, sinabi kong kriminal pala ang misis ko. Iyon po ang pinakamalaking kasalanan ko sa kanya. Hindi ko siya pinakinggan, hindi ko siya ipinaglaban, at sa pananahimik ko, naging bahagi ako ng pagkawasak ng buhay niya. Narinig sa courtroom ang mahinang hikbi ng ilang tao. Si Stella ay hindi umiyak, ngunit sa loob niya may mabigat na bahaging matagal niyang kinarga na tila dahan-dahang bumitaw. Hindi dahil nabura ang ginawa ni Renzo, kundi dahil sa wakas, sinabi nito sa harap ng lahat ang katotohanang 10 taon niyang hinintay. Hindi siya ang may kasalanan. Sa mga sumunod na buwan, sunod-sunod ang naging hatol at plea agreements. Si Attorney Leandro Fajardo ay tuluyang natanggalan ng lisensya, kinasuhan ng falsification, obstruction of justice, at pakikipagsabuatan sa illegal drug operation. Si Chief Inspector Valmore ay nahatulan dahil sa bribery, tampering of evidence, at pakikipagsabuatan sa illegal drug operation. Si Patricia Solano, na nung una ay nagmatigas, ay kalaunan ding umamin na pumayag siyang siraan si Stella dahil naniwala siya na kapag nawala ito, siya ang magiging asawa ni Renzo at magiging bahagi ng Valtorres Empire. Hindi man siya ang utak, pinili niyang maging kasangkapan ng kasamaan, kaya hindi rin siya nakaligtas sa pananagutan. At si Doña Celestina Valtorres, ang babaeng ginamit ang yaman, apelyido, impluensya at sariling anak para sirain ang isang inosente, ay nahatulan sa mabibigat na kaso. Hindi siya bumagsak sa courtroom na paraang dramatiko, hindi siya nagmakaawa kay Stella. Hanggang sa huli,
Mataas pa rin ang tingin niya sa sarili. Ngunit nang basahin ng sentensya, doon niya unang nakita na may hangganan ang kapangyarihan. May araw na ang salitang binibili ng pera ay natatalo ng ebidensyang itinago ng mga matatapang. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Stella ng courthouse na tahimik. Nandoon ang reporter. Nagtatanong kung masaya ba siya, kung napatawad na ba niya, kung ano ang susunod niyang gagawin. Huminto siya sandali. Tumingin siya sa kamera, hindi para magpasikat, kundi para magsalita sa mga taong wala pang boses. Masaya po ako na lumabas ang katotohanan, pero walang hatol ang makababalik ng 10 taon na nawala sa akin. Ang gusto ko ngayon ay siguraduhin na may ibang taong hindi naaabutin ng 10 taon bago paniwalaan. Yon ang simula ng bagong buhay ni Stella. Sa tulong ni Don Severino Alcaraz, itinayo niya ang Alcaraz Dalisay Justice Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng legal aid, counseling at livelihood support sa mga taong napagbintangan, maling nakulong o pinalaya ngunit walang mauwian. Hindi pumayag si Stella na pangalan lang niya ang nasa proyekto. Gusto niyang ang bawat taong tumulong sa kanya ay magkaroon ng lugar sa bagong simulang ito. Si Farah Ledesma, na dating nurse at dating bilanggo, ang ginawa niyang Medical and Wellness Coordinator. Siya ang nanguna sa health program para sa mga dating inmate na may sakit ngunit walang pambayad sa doktor. Akala ko dati tapos na ang buhay ko nang nakulong ako, sabi ni Farah ng unang araw ng foundation. Ngayon, may mga taong tatawag sa akin hindi bilang preso, kundi bilang Ate Farah. Si Malu Grageda, matapos tuluyang makalaya at malinis ang ilang lumang issue sa kanyang kaso, ay naging records assistant at paralegal trainee. Siyang tumutulong magbasa ng dokumento ng mga taong hindi maintindihan ang sariling kaso. Kapag may bagong kliyente na hawak ang makapal na folder at umiiyak dahil hindi alam ang gagawin, si Malu ang uupo sa tabi nito. Unahin natin sa unang pahina, hindi kailangang intindihin lahat ngayon, basta wag kang susuko. Si Inday Isabel naman, nakalaunan ay nakalaya matapos mabigyan ng tulong legal, ay naging kitchen livelihood trainer. Nagturo siya ng pagluluto, food packing at simpleng negosyo sa mga babaeng gustong magsimula muli. Madalas pa rin siyang mataray magsalita, pero alam ng lahat na malambot ang puso niya. Hoy, wag mong susunugin ng lumpia. Hindi ka nga sinunog ng mundo, lumpia pa susunugin mo. Nagtawanan ng lahat, pati si Stella. Si Ka Nestor ay hindi nakalimutan. Binigyan siya ni Stella ng puhunan para sa maliit na transport cooperative sa San Isidro. Hindi bilang regalo ng mayaman sa mahirap, kundi bilang pagbabalik ng kabutihan na ipinakita nito noong siya ang walang-wala. Si Padre Omeng naman ay naging spiritual advisor ng foundation. Palaging nagpapaalala na ang hustisya ay kailangang may kasamang awa. Kung hindi, magiging panibagong anyo lang ito ng paghihinggal. Si Manang Brigida ay naging tagapamahala ng community kitchen ng foundation. Sa unang araw niyang magsuot ng apron na may logo ng Alcaraz Dalisay Justice Foundation, napaiyak siya. Dati sa kusina ng mansyon, nagluluto ako para sa mga taong nananakit. Ngayon, magluluto ako para sa mga taong bumabangon. Niyakap siya ni Stella. Dito po, Manang, wala nang kailangang matakot. Lumipas ang 1 taon, ang ilang ari-arian ng Valtores kasama ang mansyon ay isinailalim sa legal forfeiture at ibinenta sa auction upang bayaran ang danyo sa mga biktima ng sindikato at sa mga taong nadamay sa illegal shipment cases. Maraming negosyante ang gustong bilhin ng mansyon para gawing boutique hotel o private estate. Ngunit sa huli, sa tulong ni Don Severino at ng Foundation Board, nabili ito ng Alcaraz Dalisay Justice Foundation. Nang unang bumalik si Stella sa mansyon bilang legal na may hawak nito, hindi siya dumating kasama ng 100 pulis. Dumating siya kasama ang mga dating inmate, social workers, abogado, kusinera, karpintero at volunteers. Ang bahay na minsang naging kulungan ng kanyang dignidad ay unti-unting binago. Ang ballroom na dating puno ng mapanghusgang bisita ay ginawang training hall. Ang study room na dating taguan ng kasinungalingan ay ginawang legal consultation room.
Ang basement vault na dating pinagtataguan ng ebidensya ay isinara at ginawang archive ng mga kasong natulungan ng foundation bilang paalala na ang lihim na tinatago sa dilim ay dapat ilabas sa liwanag. At ang dating kwartong minsang pinag-iyakan ni Stella ay ginawang maliit na library. Sa pintuan nito, may nakasulat na pangalang Miguela Hall. Nang nakita iyon ni Stella, nahawak siya ang dibdib. Sa loob ng library may mga aklat tungkol sa batas, karapatan ng kababaihan, basic literacy, livelihood, at healing after trauma. Sa gitna ng silid, nakalagay sa glass frame ang lumang panyo ni Aling Miguela katabi ng unang notebook ni Stella. Lumapit si Attorney Ilanyo sa kanya. Magugustuhan ito ng lola mo. Tumulo ang luha ni Stella. Sana nakita niya. Siguro nakikita niya, hindi lang sa paraang gusto natin. Isang hapon, ilang buwan matapos magbukas ang halfway home sa dating mansyon, dumating si Renzo. Hindi siya pumasok na parang dating may-ari. Tumigil siya sa gate at nagpaalam sa guard. Simple na ang suot niya, wala na ang dating yabang ng Valtorres Air. Matapos ang mga kaso, nawala sa kanya ang kontrol sa kumpanya. Ang natitirang legal na assets niya ay ginamit niya para bayaran ang ilang empleyadong nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng illegal operations. Hindi siya naging bayani. Hindi rin niya sinubukang gawing romantiko ang kanyang pagsisisi. Tahimik lang siyang nagsimulang magbayad sa paraang kaya niya. Pinasok siya ni Stella sa garden, sa ilalim ng puno ng sampagita na muling itinanim ni Tomasito. Maganda ang ginawa mo sa bahay. Sabi ni Renzo, hindi na ito bahay ng Valtorres, sagot ni Stella. Bahay na ito ng mga taong nagsisimula ulit. Tumanggo siya, mas bagay. Ilang sandali silang natahimik. Sa katahimikang iyon, naroon ang lahat ng hindi na kailangang ulitin. Ang airport, ang kulungan, ang 10 taon, ang pagkukulang, ang pagsisisi. Stella, sabi ni Renzo, hindi ako nandito para humingi ng balik. Alam kong wala na akong karapatan doon. Gusto ko lang personal na ibigay ito. Iniabot niya ang folder. Scholarship fund iyon para sa mga anak ng mga maling nakulong na manggagaling sa personal na natitirang pera niya. Hindi nito mabubura ang ginawa ko, dagdag niya. Pero sana may batang hindi mawalan ng pag-aaral dahil sa kasalanan ng matatanda. Tinanggap ni Stella ang folder. Salamat, tumulo ang luha ni Renzo. Napatawad mo na ba ako? Matagal bago sumagot si Stella. Hindi dahil galit pa siya, kung hindi dahil gusto niyang maging totoo ang bawat salita. Pinapatawad kita na, sabi niya. Hindi dahil maliit ang kasalanan mo. Hindi dahil nakalimutan ko. Pinapatawad kita dahil ayoko nang ikulong ang sarili ko sa araw na hindi mo ako pinili, napayo ko si Renzo. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik ako sa'yo. Ang babaeng minahal mo noon, iniwan mo sa airport. Ang kaharap mo na yon ay ibang tao na. Buo na siya kahit wala ka. Tumanggo si Renzo habang umiiyak. Alam ko, naghiwalay silang payapa. Walang yakap na umaasang magsisimula muli, walang pangakong romantiko. Tanging 2 taong humarap sa sugat at tinanggap na may mga bagay na hindi na kailangang ibalik para tuluyang gumaling. Lumipas pa ang ilang taon. Ang dating mansyon ay naging kilalang halfway home at justice center. Maraming babaeng lumabas doon na marunong ng magbasa, may kaalaman sa sariling karapatan, may trabaho at may lakas na magsimula ulit. Si Stella ay naging tagapagsalita sa mga forum tungkol sa wrongful conviction at corruption. Ngunit kahit gaano sila dalas tawaging inspirasyon, hindi niya kinalimutan ang simpleng palengke sa San Isidro. Tuwing anniversary ng foundation, nagluluto sila ng suman, puto at kutsinta bilang alaala kay Aling Miguela. Kay Nestor ang laging unang dumarating, dala ang grupo ng Transport Cooperative. Si Farah ang nag-aasikaso sa medical booth, si Malu ang tumutulong sa legal desk, si Inday Isabel ang naghahari sa kusina, sumisigaw ngunit nakangiti. Si Manang Brihida ang nagtitimpla ng tsaa para sa matatanda, si Tomasito ang nag-aalaga sa garden, at si Yvette na hindi na nagtatago sa ibang pangalan ay naging intake coordinator para sa mga witness na natatakot magsalita. Sa 5th anibersaryo ng foundation, tumayo si Stella sa harap ng maraming tao. Nandoon si Don Severino, mas mahina na ang katawan ngunit maliwanag ang ngiti.
Nandoon si Attorney Ilanyo, nakaupo sa wheelchair, hawak pa rin ang lumang tungkod. Nandoon si Attorney Mireya, Captain Montalvo, Fiscal Adelaida Quirante, Padre Omeng at marami pang taong naging bahagi ng mahabang laban. Mula sa malayo, nakita rin ni Stella si Renzo. Hindi siya lumapit. Tahimik lang itong nakatayo sa gilid, nagmamasid sa mga batang tumatanggap ng scholarship certificates. Nang magtagpo ang kanilang mata, tumanggo ito ng bahagya. Tumanggo rin si Stella. Sapat na iyon. Humawak si Stella sa microphone. Ilang segundo siyang tumingin sa dating mansyon, ngayon ay puno ng ilaw, halaman, aklat, tawanan at bagong simula. May mga taong susubukang itanim ka sa dilim dahil akala nila kapag nabaon ka na, hindi ka na makakabalik. May mga taong dudungisan ng pangalan mo, kukunin ang taon mo, at ipaparamdam sa iyo na wala ka ng halaga. Pero natutunan ko na minsan ang inaakala nilang libingan ay nagiging lupa. At sa lupang iyon, pwede ka palang muling tumubo. Tahimik ang lahat. Hindi ko maibabalik ang 10 taon na nawala sa akin. Hindi ko na mayayakapin ang lola ko sa araw na pinawalang sala ako. Hindi ko na mababago ang mga gabing umiiyak ako sa selda. Pero ngayon, kaya kong siguraduhin na ang sakit na iyon ay hindi mauuwi sa wala. Ang bahay na ito na minsang simbolo ng takot ay tahanan na ng hapas. At habang may isang taong nangangailangan ng boses, hindi tayo titigil. Nagpalakpakan ang lahat. Ngunit si Stella ay tumingin lamang sa langit. Sa isip niya naroon si Aling Miguela, nakangiti habang hawak ang bilaw ng kakanin. Naroon ang batang Stella na pagod pero nangangarap. Naroon ang babaeng nakaposa sa airport. Naroon ang preso na nagsusulat sa notebook. At naroon ang babaeng nakatayo ngayon. Hindi perpekto, hindi walang sugat, pero malaya. Nang matapos ang programa, lumakad si Stella papunta sa gate ng dating mansyon. Bukas ito. Wala ng gwardyang naninindak, wala ng biyenan na humahamak, wala ng sikretong nakabaon sa basement. Hansalip, may mga babaen pumapasok dala ang kanilang mga anak, may volunteer na nag-aabot ng pagkain, at may mga estudyanteng nagbabasa ilalim ng puno. Hinawakan ni Stella ang lumang panyo ni Aling Miguela sa bulsa niya at ngumiti. Minsan, tinanim siya sa dilim para hindi na makita ng mundo. Pero ngayon, siya na ang ilaw sa pintuan para sa mga taong naghahanap ng daan palabas.